to introduce our guest of honor and distinguished speaker. May we call on Special Assistant to the President and BFP Executive Vice President Secretary Antonio Lagdameo Jr. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you. Thank you, Anton, Secretary Anton Lagdameo, and I am very happy to be able to come to this. I suppose we can call this a caucus of the Partido Federal. Trying to start to organize ourselves for the next election of next year. And as we know, kagaya ng mga lagi nating naririnig at siguro naging experience na rin natin, you cannot start too early for any election. And so we have begun. And what we have done is we have put together, we have reorganized the PFP so that in such a way to make our party ready for the upcoming elections in 2025. Been in office for 2 years. But in that small time, napakarami na nating nagawa. Napakarami na natin na umpisahan. And the reason that is that because we have been working together. We have been following the same plan. We have come together na nakipag-ugnayan tayo. Ano bang problema doon sa inyong region, sa iyong probinsya, sa iyong bayan? At pinakinggan natin silang lahat ng hindi lamang yung mga political leader, kundi pati na ang taong bayan. Takinig tayo. At sinama natin, anong sa palagay niyo dapat natin gawin? At tayo nag-isip. At ginawa natin. Dahil sabay-sabay natin nagawa, sabay-sabay tayong gumagalaw, ay maganda naman ang nagiging resulta. By October, kung maayos ang usapan natin, maganda tayo makapagplano from October to May. Para alam na natin kung paano gagawin natin. So that's why we have to start as early as possible. Siyempre, like in anything in politics, kung minsan nabibigla tayo, may nangyayari, may development na hindi natin inaasahan. But nonetheless, kailangan may plano na tayo. Kailangan may plano tayo na alam na natin gagawin. Yung bawat isa na kandidato natin, alam gagawin doon sa kanilang constituency, kung bayan man, kung probinsya man, kung meron tayong national candidate, alam gagawin. At kung meron mang mangyari na hindi natin na-predict, kaya nating gawan ng paraan kagad. Because we are very clear in what our plan is and what we are trying to do. So, find a way to help each other. We will find a way we will assess sa bawat lugar. Sino ba talagang ito, malakas ito, walang masyado, marami sa inyo, hindi naman kailangan ng tulong dahil masyado malakas na. Ang video pong ito ay inihahandog ko sa 31 million voters na bumoto sa ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang video ito ay para sa inyo, lahat ng mga bumoto ay ito po ang para sa inyo, aking alay sa inyo, mga kababayan kong bumoto doon sa 31 million sa ating Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. So, tungayan po natin to, guys. At bago po ako magsapol, ay maraming salamat po sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa ating mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa inyong Abang Lingkod, DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa inyong lahat. At gayon din naman sa ating mga buhay na OFWs at ang ating mga buhay na manggagawang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. At gayon din naman sa ating mga kapulisan at ating mga kasundaluhan
na pinananatiling matahimik, matiwasay ang ating kapaligiran dito sa ating inang bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo, mga sir, ma'am, sa inyong patuloy na paglilingkod sa ating inang bansang Pilipinas. So, tunghayan na po natin. Ito po ay may mga manunumpa na sa federal, yung kanyang partido. At yun, siyempre, may laya silang pumunta kung anumang partido ang kanilang napupusuan. Dito nila napili. So, ito po, para sa inyo po ito, mga 31 millions na bumoto sa ating Presidente Bongbong Marcos Jr. Ito na po ba? of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Once again, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. We are gathered here today for the oath-taking of the new members of the Partido Federal ng Pilipinas. To lead the oath-taking ceremony, may we request the President, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. States. All right. Will all of those who will take their oath today, please raise your right hand and repeat after me. Ako, ang inyong pangalan, na inihalal bilang kasapi ng Partido Federal ng Pilipinas, ay sumusumpa na itataguyod ko ang saligang batas ng partido na kung saan nakalahad ang aking paniniwala at panindigan para sa kalayaan, pagkakaisa, katarungan, pagkakapantay-pantay at pananagutang panglipunan, kasarilan, mabisang pagkilos, pangmakabayang federalismo, susundin ko ang alituntunin at patakarang ipapatupad ng mga kinauukulang pamunuan ng partido. Itataguyod ko at makikiisa sa mga pagkilos ng partido. Laalay ko ang aking sarili sa masalimuot ngunit kinakailangan tungkuling para sa ikaunlad ng bawat mamamayang Pilipino at sa kalayaan ng bayan. Lahat ng ito ay aking tinatanggap ng kusang loob at walang pasubali. Kasi ano ako ng Diyos. Thank you, Mr. President, and congratulations to the new PFP members. Please be seated.
Now, to introduce our guest of honor and distinguished speaker, may we call on Special Assistant to the President and BFP Executive Vice President Secretary Antonio Lagdameo Jr. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you. Thank you, Anton, Secretary Anton Lagdameo, and please sit down. I am very happy to be able to come to this. I suppose we can call this a caucus of the Partido Federal. So let me greet the South Cotabato Governor and the PFP President Jun Tamayo. And someone who has been who I have been harassing to work behind the scenes and telling him to prove his worth. My son, Ilocos Norte, First District Governor, First District Representative Sandro Marcos. We have some members of the cabinet here, the honorable members of the House of Representatives, and of course the new members of the PFP that we have just sworn in, the officers and members of the PFP ng Partido Federal ng Pilipinas, my fellow workers in government, and we greet also our host, si Don Ramon, who is here to join us in this very important affair. The distinguished guests, ladies and gentlemen. Well, I suppose it comes as no surprise that the reason that we are having these meetings is that we are trying to start to organize ourselves for the next election of next year. And as we know, kagaya ng mga lagi nating naririnig at siguro naging experience na rin natin, you cannot start too early for any election. And so we have begun. And what we have done is we have put together, we have reorganized the PFP so that in such a way to make our party ready for the upcoming elections in 2025. Now, as I am sure you are all well aware, pag sinasabing eleksyon ng 2025, ang talagang deadline natin lahat is October. Because filing na tayo sa October. But the reason that we have been trying to put together, dahil nga, kung maalala ninyo, noong nakaraang eleksyon, ang ating ipinaglaban, ang ating pinagsisigaw ay yung pagkakaisa. At maganda naman, yung kung ganun ang ating naging mensahe, mukhang maganda naman dahil tinanggap ng Pilipino yan. Kaya't napakaganda ng naging resulta sa ating mga kasama, basta't sila ay nakibahagi doon sa pagkakaisa na movement na ginawa natin. Ngayon, sa aking palagay, yun pa rin ang hinahanap ng mga Pilipino. At kaya't hindi naman sa sinasabi natin that we want to dominate the entire political scenery. But what we need to do is not to dominate anything. But what we need to do is to be able to bring onto the fold all the different elements of society, all the different elements of the political, the political structure, so that we are all working together. Now, if you look at it, we have not yet been in office for 2 years, but in the small time, napakarami na nating nagawa, napakarami na nating naumpisan, and the reason is that because we have been working together. We have been following the same plan. We have come together, nakipag-ugnayan
mag-ugnayan tayo. Ano bang problema dun sa inyong region, sa iyong probinsya, sa iyong bayan. At pinakinggan natin silang lahat ng hindi lamang yung mga political leader, kundi pati na ang taong bayan. Takinig tayo. At sinama natin, ano sa palagay niyo dapat natin gawin. At tayo nag-isip. At ginawa natin. Dahil sabay-sabay natin nagawa, sabay-sabay tayong gumagalaw, ay maganda naman ang nagiging resulta. Kaya sa palagay ko, sa darating na halalan, ay maliwanag na maliwanag na ang taong bayan dito sa Pilipinas ay talagang sinasabi, maganda itong ginagawa natin na sabay-sabay tayo tumutulong. And that is why we are trying to engage all of the different political... Ayun guys, so narinig nyo. Sa maigsing panahon ng kanyang panunungkulan, magto 2 years na nga siya, sabi niya, na marami silang nagawa. Marami silang nasimulan at ngayon marami pang ginagawa pa. So, inaasahan niya tong mga 31 million na bumoto sa kanya noong nakarang eleksyon, noong 2022. So, ito pong video to, para sa inyo to. Yung mga bumoto ng 31 million sa ating Pangulong Marcos, Bongbong Marcos Jr. Nasaan na kayo, ha? Baka mamaya mawala kayo sa eleksyon, ha? 31 million kayo, ha? So, yung mga kandidato niya, iboboto nyo, kasi nga, kayo bumoto sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr., nagtiwala kayo sa kanya, magtiwala rin kayo sa kanya mga kanyang magiging kandidato sa 2015 bilang isang mga senador, o itong mga kongresista, o itong mayor, vice mayor, o so on and so forth. So, huwag kayong makakalimot, 31 million, kayo po ay bumoto sa ating kagalang-galang na presidente, Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Ituloy po natin. Basta huwag kayong para sa inyo to, 31 million na bumoto sa kanya. At huwag kayong makakalimot sa eleksyon, next year na yon, at magpa-file na sila sa October. So, 31 million, antabay lang po tayo. Tuloy po natin guys. Sa darating na halalan, ay maliwanag na ang taong bayan dito sa Pilipinas ay talagang sinasabi, maganda itong ginagawa natin na sabay-sabay tayo tumutulong. And that is why we are trying to engage all of the different political, shall we say, factions to our own advocacy. And that advocacy is really for the development, sa kabubuti ng ating bansa, sa pagpaganda ng ating ekonomiya, sa pagbabantay sa araw-araw na buhay ng bawat Pilipino, na ipaglalaban natin ang ating karapatan in terms of the international scene. Lahat yan ay mukha naman ay naunawaan ng tao yan. At naunawaan na natin mga leader. Kaya ito yung ginagawa natin. Kaya dahan-dahan we will slowly begin to organize already what we are going to do for the next election. We are in the midst right now of organizing the PFP. We are organizing the different committees. Ngayon, alam nyo, hindi naman tayo lang ang tatakbo. Hindi lang naman yung partido natin ang tatakbo. Kasama dyan, siyempre, ang mga ibang malalaking partido. Yung iba dyan, kasama natin. Yung iba, titignan natin. Baka sumama rin, pero baka hindi. So, that is why ito yung laging mahirap. Kasi pagka tayo ay nag-coalition o nag-alliance, siyempre, siguro sa national, madali siguro makapag-agree. Pero sa pag-local, yun, ang medyo komplikado kung minsan ng sitwasyon. That is why we will begin to organize now ano bang tawag natin dyan, June? Steering committee, or we will organize a steering committee para makipag-ugnay sa iba't ibang partido na nasasama tayo, na makikipag-partnership tayo.
At yun ang pinakamahirap talaga. Alam naman natin yun eh. Lahat naman ng eleksyon, lagi tayo napupunta dyan sa usapang yan. So that's the next thing that we have to do, is that we have organized a steering committee. We will then go and make our alliances with the different parties. Of course, nandyan ng Lakas, NPC, NP, and UP, lalong-lalo sa House. Pero siyempre, kailangan din natin kausapin kasi mga gobernador, may sariling mga local party yan. So we have to come to some kind of arrangement. And that's the art. Yan, tignan natin yung galing ni Gov. Jun dito sa malaking problema na komplikadong problema na nakakaharapin niya. But I think I have spoken to the leaders of the other parties. And as far as I can tell, mukha naman, willing naman lahat ng tao na makapag-usap and find a way around all this. Para naman ay pagdating ng halalan ay tayo nagkakaisa at maliwanag sa taong bayan kung sino ba ang talagang ini-endorso natin, sino ba talaga ang ating hinaharap sa kanila upang makapagserbisyo sa kanila. So that's what we are trying to. That's the process that we have begun today. So allow us to bring all of these forces together. I am still, of course, in my capacity as the head of the party, been talking to all of the other different parties and say, ano bang plano? What can we do? Are we working together? Are we not? Are you in opposition? Are you not? Are you with the majority? So these are the. I don't know why I'm even explaining this to you. You're all very experienced politicians. I don't need to naunawaan ninyo ito lahat at naranasan na ninyo lahat ito. So, but that's how we're going to build it up, and so that and the reason that we started, we're now May. The reason that we started now is that I would really like, if possible, na by filing in October, maayos na. Now, medyo suntok sa buwan yan kasi laging may ibang nangyayari, mayroong bagong development. But never mind, we'll keep trying so that in October, everybody who is going to file, everybody is going to be a candidate, knows how they will file, under what party, etc., what the arrangements are with our partners, with our allies, the other parties that we will be talking to. So that's something that we will that way. Pag naayos natin, kung maayos by October, kung maayos ang usapan natin, maganda tayo makapagplano from October to May para alam na natin kung paano gagawin natin. So that's why we have to start as early as possible. Siyempre, like in anything in politics, kung minsan nabibigla tayo, may nangyayari, may development na hindi natin inaasahan. But nonetheless, kailangan may plano na tayo. Kailangan may plano tayo na alam na natin gagawin. Yung bawat isa na kandidato natin, alam gagawin doon sa kanilang constituency, kung bayan man, kung probinsya man, kung meron tayong national candidate, alam gagawin. At kung meron mang mangyari na hindi nating na-predict, kaya nating gawan ng paraan kagad. Because we are very clear in what our plan is and what we are trying to do. So so today we are witness to the beginning of that process. The beginning of that process wherein all of us are starting
to consolidate our forces, so that our political forces, so that we can prepare ourselves properly for the next election. And what that entails is, number one, that by October, sana naman maliwanag na lahat na kung sinong PFP, kung sinong ganito, kung sinong partido dyan, kung sinong magkasama, sinong hindi. And then, because importante sa akin yun, dahil kapag maayos yung maliwanag kung sino ang lineup natin, and I'm talking about national, I'm talking about provincial, I'm talking about municipal or city. Kahit maliwanag na malawag sinong lineup natin, sa ganun, makapagplano tayo mabuti, makagawa tayo ng magandang plano para maging successful naman yung ating mga membro. And we will find a way to help each other. We will find a way we will assess sa bawat lugar. Sino ba talagang, malakas ito, walang, masyadong, marami sa inyo, hindi naman kailangan ng tulong dahil masyadong malakas na. At, hindi kayo niniwala sa akin. Yung kagaya niya sinasabi ko, yung sinasabi sa akin dati nung nagka-asyang kami, sinabi sa nagkakwento kami ni President Widodo, tsaka kasama ko si Prime Minister ng Japan, at nag-uusap sila dahil may halalan sa Indonesia. Sabi ng Prime Minister ng Japan, sabi niya, well, you are not running, so you don't have to spend any money. So it's easier for you. Nagtinginan kami ni President Widodo. Sabi ko, yung last 2 terms ko sa governor, sa Ilocos Norte, wala akong kalaban. Pero, siyempre, lahat ng kasama ko, kailangan kong tulungan. Lahat ng mayor ko, kailangan kong tulungan. Tapos dagdag pa ron, sasabihin pa ng mga iba, wala ka namang ginagastos, sa akin na yung pera. Di ba? So ganun pa rin yung gastos mo. So there's no way around it. We still have to do this, we still have to do the work, we still have to fight hard. There is no easy election. That is something that I've learned. So that is why we have to be very well organized, that we have to be in constant communication with one another so that we know what's going on. And at the very beginning, yan, trabaho ito ng ating leadership ng ating partido, ay magkaroon tayo ng magandang plano, hindi lamang para sa national, kundi para sa lahat ng LGU, para lahat sa mga distrito ng mga congressman na kasama natin. Mayroon tayong gagawin, but also in coordination with all the other parties that we are going to be in partnership with. So that's what we are doing now. And I know that all of you would want for this to succeed. And again, malakas din ang loob ko naman pagka doon napunta tayo sa talagang kampanya na uhaw pa rin ang tao para sa pagkakaisa. Talagang sa aking palagay, hanggang ngayon ang tao ayaw na nila yung nag-aaway-away, ayaw na nila ang walang nangyayari dahil puro politika na lang ang pinaglalaban, ganun na aking naramdaman mula ng Mayo noong 2022. Para sa akin, maliwanag yan. Kaya ibuuin natin ang ating grupo at laging nasa isip natin na ginagawa natin ito, siyempre, para makapagserbisyo na mabuti sa taong bayan. And that is the best way to do it. So, to the newly sworn-in members to the PFP, welcome, and I hope and we will make sure that you will find a fine political home here in the Partido Federal.
And beyond that, let us work together and let us continue to keep in mind that what is the best way the best way for us to serve our people is to come together and to work as one. Maraming salamat. Yun. Thank you, Mr. President. So ito po ay At this point, may we request the President to kindly grant us a photo opportunity. ayun. So guys, ang punto We rito, request the first set of the newly inducted para sa inyo po ito. Para po sa inyo to, mga 31 million na bumoto sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Yun po ang punto rito. So, sana naman, kayo bumoto dun sa kanyang mga pipiliing mga kandidato sa 2015 para maging senador, para maging kongresista, para maging gobernador, mayor, vice mayor, mga bukal, mga konsehal, mga kapitan, at mga kagawad na ating iboboto sa 2015 midterm election. So, huwag makalilimot sa inyo to, sa inyo tong video to, mga bumoto noong 2022 sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. So, maraming salamat po. Like and share and subscribe. At i-share nyo tong video na to. Huwag nyo kalilimutan mag-like dahil para sa inyo to, mga 31 million na bumoto sa ating presidente sa kasalukuyan. So, maraming salamat po sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa inyong lingkod DIY KKB Informative. So, see you on my next vlog. Huwag kayong makakalimot na mag-like and share and subscribe para to dun sa mga 31 million na bumoto. See you on my next vlog, guys. Maraming salamat po. Ayan, yan yung mga iboboto nyo. Salamat po.